Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Aris. This reading is for you, June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa natawa ng puso yung mga comments, sa mga nag-like, na hindi nag-skip ng ads. Yan. Sa mga nag-hype ng aking video, marami pong salamat. God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, marami din salamat sa inyong lahat. God bless you all. At kung gusto nyo na energy nyo lang talaga gusto makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, energy reading tayo. Aries. Heartache over what you no longer have. Maaring may mga maghihilom na sugat no, sa iba sa inyo, or may mga solution in some aspect of your life sa iba sa inyo. And meron tayong crown, andito yung someone's honoring you, or may mga mga tao na irerespeto ka. Kung ano man yan, no? Kasi parang you will back to your crown, para babalik yung crown mo, babalik yung sigla mo, yung strength mo, yung trust mo, or yung hope in some aspect of your life, o may mga magbibigay sa iyo to honor and respect, no? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Meron tayong November, maring may kakilala ka na November ang birthday niya, and also November is 11, ano? 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, or by November. Dito sa sitwasyon mo is something changes dito sa sitwasyon mo. Kung sa sarili mo to, siguro mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa na sumama yung pakiramdam mo, ubuhin, lamigin, lagnatin, sipunin, masakit yung throat, o yung lalamunan, garalgal, o yung thyroid, throat, mga ganyan. Ingat kayo sa mga sakit-sakit sa iba sa inyo. Also, ito kasi isan to, kung titingnan ko dito si Spirit, tsaka itong si November, is there's a hope kasi andito kasi si Crown, Handun yung pagbabalik ng hope, o pagbabalik ng lakas ng loob sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga misunderstanding situation sa iba, no? Kung sa aspeto ng buhay mo yan, magkakaroon daw ng ganon. Pwede sa mga tao na ko-connect sa'yo, or mga taong connection mo, or pwede rin na magkakaroon ng misunderstanding. Halimbawa, hindi mo maintindihan yung kausap mo, o hindi ka niya maintindihan. Yan, may mga ganon sitwasyon. Two faces friend, mag-ingat ka sa mga tao, or mga double faces, ganyan. May mga poker face sa paligid mo, no? Nabi yung point. Pwede rin kasi ikaw ito, di ba? Yung iba sa inyo, baka kayo ito. Pag nasa harapan kayo ng ibang tao, iba yung pinapakita nyo na bilang kayo, or kaya naman pag nakatalikod na, iba na rin, di ba? Or sa iba sa inyo is, halimbawa, malungkot kayo, pero pagpapakita nyo sa kanila na okay ka. Pwede rin na sana hindi ko yung backbiter, Sana hindi ito. Sana hindi ikaw yung double faces na medyo negative. Yan. Ay, naku po, patay tayo dyan. May enemies are working against you. Maaaring may mga pusa ba kayo? Tsaka baka makita ka ng pusa or bat. Paniki. Yan. Saik sa'yo may enemies ka. Mag-ingat ka sa mga tao nakakausap mo kasi maaaring may connected sa'yo to, no? Or mga makakausap mo, mag-ingat ka kasi mga taong hindi totoo pagdating sa iyo, andyan yung they working against you. Ito yung mga behind your back. Good news, pero iba dito, this is a bad news. Iba sa inyo, there's a good news coming, sa iba sa inyo. Pero pag titingnan ko ito si Spear, handun yung point of good news because of the struggle, saka mga problema, burden happen na magiging okay. Kumaga may recovery in some aspect of your life, kung saan man yan. Increase your effort if you want to achieve your goal. Ito yung situation na mag-focus ka lang, ang sinasabi sa'yo, Aries. Siguro nandun yung point na mag-focus ka, or you need to focus sa goal mo this time. Or mag-focus ka na sa goal mo this time para makamit mo si good news. Sabi yung point na yun. Huwag ka magpapabothered sa mga nasa paligid mo. No, huwag ka magpapatrigger, huwag ka magpapadistract, ganyan. Basta magbigay ka lang ng effort para mas ma-achieve mo more pa yung iyong mga goal this time. So, iba sa inyo is yun nga, magbibigay
magbibigay kayo or kailangan. And emotional, secure, loving family is important to you. Pagdating naman sa inyo, family is important. Ano? When it comes to honest, andito yung sitwasyon na pagbubuo ng situation o pagbubuo ng connection or sa iba sa inyo is pag-aaruga. No? Handun yung caring and loving pagdating when it comes to your family or pwede rin kasi ito na may tao na sana hindi ikaw, trying to invest pagdating sa'yo, tapos hindi naman pala. Totoo, mag-ingat pa rin kayo doon ha. Pero iba sa inyo, good news din naman. Basta may negative and positive din kasi sa part mo, no, Aris, palagi naman ganun yun eh, no? And yun, wag ka lang masyadong magtitiwala din kaagad-agad sa iba sa inyo. Kung ano may mga investment, connections, partnership, dealing, or mga friendship, mga ganyan, o kaya kung ano man yan, no? Mag-ingat pa rin kayo. Ay, depression, anxiety, worry that someone is against you. Pagdating dito, hindi siya magaganda, no? Baka na makakita kayo ng ganito. Mga ibon ba kayo? Sa sitwasyon mo, tamo ang papangit niyan, di ba? Ibig sabihin, may mga depression ka na mararamdaman. Siguro, when it comes to worrying, siguro handun yung point na worrying mo when it comes to your family, mag-worried ka sa mga maririnig mo, sa mga news na makakamit mo, o kaya sa mga tao na hindi kayo magiging maganda yung connection. Sila yung actually, hindi naman siya totally worrying. Siguro makakapagbigay sa'yo ng worrying. Ganyan. Mababothered ka siguro sa sitwasyon. May mga bothering situation, may mga sitwasyon na pwede ka ma-trigger, mga ganyan, no? Pwede ka ma-burden. Connected din dyan ang family kasi andyan si family. Tingnan natin. Kuha tayo ng nito, tatlo. Para kay Aris. Congrats! You are being promoted or called to lead. Yung iba sa inyo is may mga goal na makakamit. No, may mga inaasam o pinapangarap na makakamit mo. Sa iba sa inyo is may mga tao or may tao na mag-guide pagdating sa iyo. Parang helping, support, advice, guidance, mga ganyan. Or ikaw ito sa kanya. Sa iba naman magkakaroon ng mga higher position or magkakaroon ka ng level up or innovation in some aspect of your life. Pwede rin na handun yung point na magkakaroon ka ng enlightenment para i-force mo na talaga yung mga goal mo this time. So, iba dito, helping hand to. No? Yan. And may mga drama alert. May mga drama talaga. Beware of troublemaker. Kaya pala andito siya. Ibig sabihin, may mga against sa'yo, no? Okay, may mga chismis, no? Kaya pala dito si news. Kaya rin sabi ko kanina, di ba, may news na good and bad. May mga chismis o pagchichismisan ka. Ayan, ano nakita ko sa iyo ito. And syempre, mga troublemaker, no? Become sa workplace mo o sa paligid mo. Kaya mag-ingat ka na lang. Yan. Kung titignan mo dito, di ba, parang may backbiter, may nagba-backstab sa iyo. Ingat ka na lang din, ano? The jobs you want to have too much upheaval to bear. Keep emotions and gossip in check. Basta be calm lang din, maging kalma lang din kayo, huwag kayong masyadong pabigla-bigla din sa lahat ng aspeto ng buhay nyo ha. May mga tao na nakatingin sa iyo or may mga matang nagmamatsyag sa iyo. Or pwede rin na ikaw ito, no? Andito yung point na hanapin mo yung sarili mo. Maaring nandun din yung point na may mga bagay ka na sisiya sa atin, maghahanap ka ng katotohanan, ano ba dapat gawin, ganito ba, ganun ba, dapat ba, ganito ba. May mga ganun sitwasyon, ano, or pag comes sa trabaho mo, siguro mas maganda na hanapin mo kung ano yung fashion mo, hanapin mo kung ano yung kinahihiligan mo, yung creation mo. Yun na nakita ko, pag hindi ka na good when it comes in dyan sa meron kang sitwasyon sa trabaho mo yan o sa relasyon, di find your place, diba? Nandun lang din yung point. You need to align din kasi yung sarili mo sa life purpose na ninanais mo o sa inaasap mo. Kaya yung pagdating this June is nandun ka sa point na makikita mo na daw yung life purpose mo sa buhay mo.
Parang halimbawa, ay eto dito talaga ako, ay eto talaga yung gusto ko, ay eto yung sitwasyon na satisfy ako, eto yung ganito, eto yung ganyan. O kaya pagdating din dito sa sitwasyon nabubulol si ate kasi andito to, may mga tao na magsi-same energy kayo, compatible person, and then pwede rin na yung mga hindi para sa'yo, medyo mag-out sila, no? Nandun sa point na yon. Or maybe ikaw yung mag-out. Mag-ingat din kayo when it comes to your money. Sa nakita ko, may mga unexpected situation, kaya sinasabi rin sa'yo dito na mas mag-prepare kayo to keep your money kasi may mga unexpected na pwede yung pagkagasusan, no? Sa mga darating na araw, buwan, o taon man yan. Yun ang sinasabi. You need to save. And think to the future din, yung pinaka-the best sa lahat. So, tayo ng 5. Aries. Ayun na nga. You know, may protest. So, attention. Give attention sa family, sa pera, sa mga taong nakakausap o nasa paligid mo. Mag-trust ka rin sa intuition mo. Handito rin yung point na huwag ka rin magbingi-bingihan at huwag ka rin magbulag-bulagan. Kaya you need to open and pakinig ka talagang maigi sa paligid mo kasi there's something happen. Maari may mga protest situation, sana nga walang malaking conflict or walang hindi pagkakaintindihan kasi dito pa lang hindi maganda, di ba? Mga struggle kasi to, no? Mga struggle, mga burden, conflict, mga battle situation, ayan. Pwede rin na doon yung point na may mga actions ka na gagawin na gusto mo nang itama. Pwede na doon sa point na yun or maghahanap ka ng mga clarity or maybe someone no, na magpro-protest kung saan aspeto ng buhay mo yan. Mag-ingat ka na lang when it comes to an accident. No, ikaw or someone who's connected sa'yo, mag-ingat kayo kung ano mga accident yan, may mga injury, may mga danger situation, yan, yung mga pwede nyo, kung mga nagmamaneho kayo, mga mahihiwa kayo, basta may sugat, magkakasugat, no? Or may mga aksidente na pwedeng maganap o mangyari, kaya pag-ingatan nyo yung sarili nyo. Yan, pwede rin naman na may kukonek sa'yo para humingi na, di ba sabi ko may assistant, help, guidance, and support? Baka yun, di ba, hindi man sa'yo or may taong hihingi sa'yo, no, sa iba sa inyo. Or also, dito pa rin yung family, ano, baka sa family mo, kung may mga kailangan na rin na may mga injured o kaya is may mga kailangan na maintenance, doctor, no, magpa-check kayo. Andito rin yung point when it comes sa family is magkakaroon, relationship also to, no, hindi lang din siya family. Siguro magkakaroon ng mga bonding, union, getting together, ganyan. Andun din yung point na magkakaroon ng mga collaboration when it comes or partnership when it comes sa family or sa mga connections mo. Andun din yung point. Sa iba sa inyo, ano to, yung mga difficulties happen from the past situation is magkakaroon ng recovery. May fortunate outcome ako na nakikita pagdating sa iyo. Ibig sabihin, merong wish come true ka na makakamit. Yan, magkakaroon din ng mga pagkakaisa, kung magkakaroon ng mga protest o hindi pagkakaintindihan, struggle, conflict, maaari magkakaroon pa rin ito ng pag babati-bati or magiging okay or magkakaroon ng fixing situation. Ito nga, sinabi ko na to kanina mga paghingi ng tulong, no, yung mga support sa iba sa inyo or ikaw ang hihingi. And syempre may tao na someone want to commit pagdating sa iyo, no. When it comes someone who want to commit, siguro when it comes to family or mga tao na nasa paligid mo na gusto kang tulungan o suportahan, nandun yung point na yon. Andun yung point din sa iba sa iyo, when it comes to a lover, siguro yung may mga engagement, proposal, married, either may pupuntahan ka, may mga pag-uusapan, or may ikakasal. Pwedeng na doon sa point na yun, ano, or may mga promises situation into your life. Pwede din na may mga ngako rin kasi yan, ano, sa iba sa inyo. When it comes ito, siguro, tulad ng sinabi ko naman kanina, may commitment situation na maaring hihingi ng tulong o support, di ba? Pwedeng related ang family, pwedeng sa kasamahan sa trabaho or related siya sa trabaho. Ano yung point na yon.
Congrats kung ano man mga celebration na magaganap o mangyayari o mga isi-celebrate happen when it comes in this June para sa iyo. Mukha namang maganda yung June mo naman, ano. Sa iba sa inyo is may tao, uy, may separate, ano. May tao na siguro for a while magkakaroon muna ng separation or magkakaroon ng totally separation sa iba, wag naman po sana. Siguro magkakaroon lang ng me time. Kumbaga may tao na want to be alone, gusto niya ng alone time, or yung iba sa inyo maybe you are in a social media, networking, mga TikTokers, Facebook, artists, ano ba ba, mga politics, mga ganyan. O kaya mga social media na meron ka, networking, yun ang nakikita ko sa ito. May mga online community rin ako na nakikita sa iba sa inyo. Baka may mga LDR situation ano sa nakikita ko dito. Alam mo ba na may tao dito na willing siya na for better for worse. Yan, till death do us. Eternal love. O, di ba? Merong ano, yung iba sa inyo is maaring makikilala niyo na yung soulmate nyo or nakilala niyo na yung soulmate nyo sa iba sa inyo. Pero kung titingnan ko dito, may third party, no? Dito sa sitwasyon. Iba, baka maari din na din yung point na third party kayo, di ba? Huwag naman po sana sa iba sa inyo. Pero may tao na mangangako sa iyo. Or may tao na willing siya na ikaw yung gusto niya makasama sa buhay. Kung titingnan ko to, pagsasamahin ko to, this is the past connection sa iba. Sa iba, this is the past connection. Kumbaga nandun yung imagining situation na what if, ganyan, na ikaw yung makasama. Sana ikaw yung nakasama ko at the end, no? Sa iba sa inyo. Kaya someone's still spying pagdating sa iyo. Sa iba naman sa inyo, kung this is a new, is andun yung pangako na they imagining na ikaw yung tao na gusto niya makasama habang buhay at magkaroon ng family, no? Handun yung libation kasi niya dito sa sitwasyon. Andun yung praying. Pero sa iba dito, this is the past, ano, sa nakita ko dito. Ibig sabihin, still, ano pa rin siya, connected sa iyo na umaasa. No? Ibig sabihin, may taong umaasa pa rin na magkaroon muli kayo ng connection. Ay, ganun. Vice versa tayo. Arigato namaste, God bless.